Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, matindi itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, huling-huli, kaya pala nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo. Malakas daw ang Duterte, kaya pala puro sila problemado. At Pangulong Marcos sinagot ang paninira ng ating Vice Presidente. Grabe mga kaibigan, hindi ba halata yung pagiging ambisyosa mula pa umpisa na amoy na gusto talaga ng ating Vice Presidente maging the next President. Kaya nga atati, gustong patalsikin at pabagsakin ang ating Pangulong Marcos. Tapos biglang nagpa-presscon pa talaga, nagtawag pa ng media para lang sabihin siya ay tatakbo talaga. Pero ayaw namang tumanggap ng kahit anong katanungan. Kaya naman heto huling-huli kung bakit nagdeklara si Sara Duterte ngayon na tatakbo bilang the next president. Abangan nyo yan mga kaibigan, pinalamon talaga ng katotohanan. Lalo na yung mga kabalbalan ng ating Vice Presidente. Akala siguro nila abay uubra yung kanilang drama. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad, kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. First question. Next time na question. Okay. Thank you. Next time na kayo magtanong, di po ba? Grabe mga kaibigan, no? Nagpa-presscon pero ayaw tumanggap ng tanong. Kaya sinasabihang bubite, no? Ano magagawa natin? Siya rin may kasalanan yan. Pero heto mga kaibigan ang sagot ng palasyo dito naman sa mga patutsada ng ating Vice Presidente. At mamaya mga kaibigan, abangan nyo talaga kung bakit huling-huli itong si Sara Duterte sa kanyang maagang pagtakbo. Ano nga ba yung mga tunay na dahilan? Pero unahin muna natin ito mga kaibigan, yung buwelta ng palasyo. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Correct. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Correct. Isang working president compared sa vice presidente. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay Totoo ng naman. confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampa ng mga impeachment complaints. Akin pong i-enumerate. At mukhang Nako. nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Yun. Dapat Totoo niya rin naman. pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa Nako. pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Totoo Yan naman. po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers Nako po. na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Nako. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Kaso nga mga kaibigan, tingin kasi ng mga Duterte,
'Di ba? Sa kanilang sarili ay perpekto. Kaya yung paghingi ng sorry mga kaibigan, wala yan sa kanilang bokabularyo. Itong pagdeklara ni Sara Duterte, isa na naman po itong propaganda. Oo, gagamitin na naman nila ito sa kanilang bagong naratibo. Well, bago, luma, pare-pareho lang naman talaga mga kaibigan. Gagamitin na naman nila to. Mula sa pagiging akusado sa impeachment, sasabihin na naman nila, biktima si Sara Duterte ng political persecution, political harassment. Malakas daw kasi, kaya sinisiraan. Ganyan na naman mga kaibigan. 'Di ba? Alam na natin yung ganyang galawan. Ginagawa niyang political campaign issue kasi. Lahat na lang, 'di ba? Yung mga kaso laban kay Vice Presidente para palabasin na hinaharang siya. Hinaharang dahil nga malakas daw siya. Ganon mga kaibigan. Kaya pinag-iinitan ng administrasyon. Yan ang makikita na naman natin na naratibo nila. Ay nako talaga, oo. But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap diba Strong? din? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat Yes. interes ng bayan ang sinusulong. Correct. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Totoo naman po mga kaibigan, no? Kaya nga yung tanong malakas nga ba talaga itong mga Duterte? Lalong-lalo na itong vice presidente natin. Itong nalalapit na 2028 presidential election, 'di ba? Sinasabi kasi nila malakas daw sila Halos buong Pilipinas daw siya ang gusto ayon pa mismo sa mga survey. Totoo nga ba ang lahat na ito mga kaibigan? Malakas ang mga Duterte? Well, heto mga kaibigan, ang ganda ng pag-analisa dito ni Attorney Enzo. Dito mga kaibigan, sobrang agree po ako dito sa sinabi ni Attorney Enzo. Pakinggan niyo po ito, ang ganda talaga Talagang huling-huli yung bawat galawan ng kampo ng mga Duterte. Hindi normal, hindi ito coincidence lang. Totoo. Sunod-sunod ngayong araw yung paglalabas ng propaganda para kay Sara na propaganda. malakas si Sara. Hindi nyo napapansin yan? Di ba? Yan yung yan yung lahat. Yung mga surveys lumalabas, kahit yung mga DDS, yan yung mga post. Hindi yan, coordinated yan. Coordinated, systematic, Kumbaga isa talagang campaign yan. Correct. Ang campaign talaga nila ngayong mga araw, itong mga linggong ito, buwan na ito, bugbugin ng propaganda, ipakita na malakas si Sara. Yan yung tinatawag kong Sara Surge. Bakit? Bakit yun? Gusto nilang i-project na malakas si Sara. Bakit nila gustong i-project na malakas si Sara? Dahil ang totoo, mahina na si Sara. Yan ang totoo. Kumbaga, mind conditioning yan. Ang totoo, political survival na ito ng mga Duterte. Political survival na ito, mga kabunyog. Kita nyo naman, kaliwat kanan ang problema ng mga Duterte. Si Rodrigo Duterte, isa sa ilalim sa confirmation of charges hearing sa February 23 hanggang Yes. 27. Imagine niyo yan. Si Sara Duterte, magsisimula na ang hearing ng Justice Committee sa impeachment. Yung mga kakampi nila, die hard. Yung core. Sa Senado, yung core ng Duterte, si Bato at si Bongo, problemado. Nagtatago na si Bato. Si Bongo, susunod na. Tapos yung mga kakampi nilang senador, tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, sila Revilla, Chis Escudero, problemado. Lahat sila problemado. Mag-Duterte, mag-mga kaalyado. So, paano mo ngayon sasabihin malakas ang Duterte? Political survival na nila ito. Political survival. Madudurog na yan. Totoo naman mga kaibigan, political survival talaga. Kung si Sara Duterte, mga kaibigan, ay ma-impeach o matanggal sa pwesto, mas madali kasi mga kaibigan, maibebenta sa publiko yung linyang tinanggal nila dahil malakas. Ganyan mga kaibigan yung gagawin nilang naratibo. Kaya nagmumukha silang malakas. Pero tama si attorney mga kaibigan, durog na sila. Kitang-kita lahat problemado Alam ng kampo nila na ang kanilang pamilya ay nasa ilalim po kasi ng matinding pressure. 'Di ba? Nandiyan yung ICC, 'di ba? Nandiyan yung Quadcom. Ano pa ba kaibigan? Yung impeachment, 'di ba? Kaso ni Sara Duterte, yung mga alipores diyan sa ombudsman, lalo't bago na mga kaibigan si Remulla, 'di ba? Yung bagong ombudsman natin.
Talagang wala. Hindi katulad noon, nung panahon nila, di ba? Talagang kahit na pakuya-kuya-kuy lang sila dyan, okay lang mga kaibigan, walang problema. Pero ngayon, lahat may hangganan mga kaibigan. Ang maagang pagtakbo kasi ni Sara Duterte ay paraan para mapanatili din mga kaibigan yung proteksyon ng kanyang pamilya. Yan po yun Para sa kanila, ang kapangyarihan ay hindi lang ambisyon mga kaibigan. Ito talaga ay survival. Yun po yung sinasabi ni Atty. Enzo dito. Kung wala silang kakampi, lalo na sa Malacanang, itong 2028, mas magiging delikado sila. Oo, delikado sila sa usaping legal, sa mga kaso nila dito at sa labas ng bansa. Pero sabi nga ni Atty. Enzo, mahina. Mahina. Totoo po yan, mahina na po talaga ang mga Duterte. Palubog na po. Kaya ganito ang kanilang ginagawa. Bugbugin ng propaganda na malakas si Sara Duterte. Yun lang po. So kailangan nilang mag-project na malakas pa. So paano mo ngayon ipo-project na malakas pa? 1. Ilabas ang mga survey. 2. Bugbugin ang propaganda na malakas si Sara. 3. Yang ginawa ni Sara ngayon. Nag-press con siya, ay nagsalita siya, atakbo siya sa 2028. Anong ibig sabihin niya? Gusto niyong ipakita na siya preparado sa 2028. Ang iba hindi pa nakaka-decide, siya naka-decide na. Malakas siya, lalaban siya. Yan ang niyan. Pero sa likod niyan, kumbaga, ang pinoproject mo na imahin mo, malakas kayo, malakas ka. Pero ang sa likod niyan, hindi. Paano mo masasabing malakas? Si Sara Duterte, kakaharap ngayon sa impeachment, magsisimula na. Tapos yung pinakapinuno ninyo, si Tatay Digong nila, ihaharap na ngayon sa confirmation of charges hearing. Hindi naman makakalaya na si Duterte doon. Hindi umuobra yung unfit to stand trial. Wala na. Yung question ng jurisdiction, wala na yan. Kumbaga, Ay, nako. ano na yan? Si Digong Duterte, doon na talaga yan sa ICC. Si Sara Duterte may impeachment na kakaharapin. Yung mga alyado niya, pinaka-alyado sa Senado, si Bongo, si Bato, problemado. Si Bato nagtatago. Si Bongo hindi na alam ang gagawin. Yung mga kaalyado nila, kaliwat kanan ang kaso at problema, hindi na nga umiimik si Jingo Estrada. Si Villanueva hindi na rin nagsasalita. Dati ang ingay-ingay. Si Chis Escudero, komite de silensyo na. Dati laging nagpe-press con. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Sinong magsasabing malakas? Sino magsasabing malakas mga kaibigan? Sino magsasabing malakas sa mga Duterte? Well mga kaibigan, syempre yung mga DDS na nauuto mismo ng mga Duterte. Mapahanggang ngayon naniniwala sila sa mga pangako at drama ng mga Duterte. Di ba? Yung kanilang mga idol. Pero sa totoo lang mga kaibigan, mahina na po talaga Sa totoong buhay, sa rally na nga lang mga kaibigan, hirap na sila makabuo ng kahit ng 2,000 man lang, di ba? Pero sa social media mga kaibigan, dyan, yan talaga, naniniwala tayo dyan na madami sila dyan, puro trolls. Di ba? Paano, may troll farm di ba? Puro peke. Di ba? Kaya sa social media, ang sigaw nila mga kaibigan, malakas si Sara Duterte. Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan, maging mapanuri tayo. Huwag tayong agad maniniwala dyan sa mga peking survey na yan. Kasama po yan sa kanilang propaganda. Di ba? Sino namang tanga na individual mga kaibigan na maniniwala na mas mataas pa yung performance rating kaysa sa tunay na nagtatrabaho? Di ba? Yung Pangulo nagtatrabaho, tapos yung Vice Presidente laging wala dito. Di ba? Laging nasa bakasyunan. Diba? Laging gastadora, daming kaso, pero hindi naman hinaharap. Tapos pagdating ng survey, ang taas-taas niya, ano yun? Di ba mga kaibigan? Pangloloko. Ay naku talaga mga kaibigan, ang tindi. Nakakita ka na ng malakas na problemado ang lahat ng kasamahan mo. Ha? Paano mo masasabing malakas? Yung pinakapinuno ninyo nakakulong, nasa ibang bansa. Yung pambato ninyo sa presidente kakaharap sa impeachment, problemado rin. Yung mga kakampi mong senador, kaliwat kanan din ang kaso. Totoo. Yung pinakamalakas mong kaalyado, Bato at Bongo, problemado, tatago. Mga kapunyog, niluluko ninyo ang sarili ninyo. Tama ka, Moonspace. Para
Kailangan i-project ni Sara na malakas pa sila. At paano niya ipapakita na malakas pa sila? Ngayon pa lang magdeklara ka ng tatakbo kang presidente sa 2028 para ipakita mo na ikaw handa ka na, yung iba hindi pa. Oh, ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. Ayun mga kaibigan, no, nadali ni Attorney Enzo. Oo, huling-huli ang galawan ni Sara Duterte. Maagang nagdeklara para sabihin sa mga politiko, nandyan pa din siya, di ba? At hindi siya aatras. Yun mga kaibigan, no. Ine-echo niya eh. Oh, gusto niyang patunayan mga kaibigan na siya pa rin ang heavyweight, di ba? Siya yung malakas na dapat daw nating katakutan at dapat nilang kampihan. Kaso mga kaibigan, kitang-kita naman kung anong eksena sa politika, di po ba? Lahat ng kaalyado ng mga Duterte kasama si BP Sara, lahat problemado. Lahat mga kaibigan may kinakaharap na kaso. Real talk po yan. Di ba mga kaibigan? So sa madaling salita mga kaibigan, ang kandidatura ni Sara Duterte ay nagsisilbing political armor. Yun po yun. Di ba? Kaya wag po tayo magpapauto. Gusto niyang maging pangulo? O sige, karapatan niya naman yan. Kung mananalo siya. Tapos pag nanalo mga kaibigan, anong gagawin? Para makaiwas sa kaso at mampanatili ang proteksyon? Ganun ba? Kaya lahat ng mga bobotong kababayan natin mga kaibigan, lahat ng mga boboto dito kay Sara Duterte, ay nako mga kaibigan, kawawa lang talaga. Sa totoo lang po. Yung interes ng publiko, nako mga kaibigan, madalas nagiging pangalawa na lamang. O minsan wala na talaga. Wala silang paki sa inyo. Ngayon pa lang eh. Di ba? Kaya wag po tayong magpapaloko sa mga ganitong propaganda. Wag po tayong magpapadala sa mga drama nila. Tandaan po natin. Tandaan po natin, ang mga Duterte ay mahusay sa pagbuo ng drama. Na sila ay para sa masa. Kitang-kita nyo po yan. Pero sa totoo naman, wala naman talaga silang nagagawa. Matapang nga daw sila eh. Pero bakit naman mga kaibigan, takot na takot sila na harapin yung mga kaso nila, lalong-lalo na sa usapin ng accountability. Di po ba? Kung tunay na leader si Sara Duterte, dapat harapin niya lahat. Pero mga kaibigan, wala. Puro lang ganito, drama. Di po ba? Ayun ako mga kaibigan. So mga kaibigan, ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.